Hello guys, good morning, good morning. So welcome back. Manguha tayo ng pangtanim na ano, kamote. Itong klaseng kamote na to guys ay grabe. Ang lakas to magbigay ng laman or bunga or unod or whatsoever. So itong klaseng kamote ang kaniyang balat ay ang balat niya ay puti ang kaniyang laman. Tapos ang kanyang pinakalaman ay puti din. Balik ka no, paulit-ulit. So itong klaseng kamote ay hindi to aabot ng mahigit 3 buwan. So, tingnan nyo. Gusto nyo nagmamadali guys na magkaroon ng laman diretso yung ano nyo, madali lang kayo makaharvest. Itong klaseng kamote ang itatanim nyo. Itong klaseng kamote ang itatanim nyo. Hindi kayo talaga magsisisi nito kapag ito yung tinanim nyo. Marami na akong natanim. Pero yung itinatanim ko na variety na kamote guys ay at tatlong klase. Sa dalawa, tatlo. Ay apat. Apat na klase yung naitanim ko. Maraming pagpipilian yan. So ito lang muna dahil sa bawat ano guys, sa bawat variety kailangan kong meron talagang ano, makapokus tayo ba. So pupunta muna tayo dun sa ano tawag na variety na San Franz. Ito yung San Franz sa tawag dito sa amin. Ewan ko lang kung sa anong tawag dyan sa inyo. Variety basta ito yung tawag. Iwan ko itong dala ko isa, yung pula yung pinakatalbos. Sa dulo ng talbos ay iwan ko kung anong pangalan sa inyo. Basta ngayon ay magkuha lang tayo ng mga ilang puno ng basta San Franz ang tawag dito. Ito yung pinakatalbos niya oh. Ganito. So basta kuha tayo ng mga at least kasi mayroon na naihanda akong 8 pagtataniman ng San Franz. Kaya magkuha tayo ng ano sa bawat ngayon dahil mayroon akong sariling talbusan sa bawat ano puno sa bawat ang tawag dyan or punuan na lang guys, mayroong 3 akong inilagay kaya 24 ang kukunin natin. Lima, anim, tapos kung matataas yung tangkay niya yung talbos, wag niyong hayaan na isa lang ang tatanggalin niyo o kukunin dahil sayang naman yung pinagtanggalan niyo. Kapag mas matanda yung talbos mas maraming laman. So yun ang gagawin nyo at yun ang tandaan nyo guys. Kapag yung sobrang gulang yung talbos mas marami siyang laman. Kasi hindi na siya masyado madaling malalanta, mabubulok. Kaya
Yun ang tatandaan nyo ha. Ito muna, dalawang variety muna kunin natin. Itong San Franz at saka yung pula ang talbos. So ito na yung nakuha natin guys. So, huwag muna natin masyadong damihan to kasi baka mapanis. Baka mapanis ha. Or ibig kong sabihin, baka hindi natin maubos na maitanim diretso. Kawawa yung material. So nandito na tayo sa naihanda nating pagtataniman ng kamuti. So ito yung sinasabi ko sa inyo na ihanda ko na cultivated na. So sa bawat guys, dito tingnan nyo, sa bawat ganyan lagyan natin ng tatlong talbos. Depende na sa inyo, pwede nyo ibaliktad, pwede nyo iganyan dyan, tapos idiin yan. So lagyan natin sa bawat, mayroon kasi tayong wala pa akong kape guys. So bawat lagyan natin yan para nga pagbalik ay pa tayo, magkakape pa muna ako bago tayo mag diretso sa ating mga gawain. Kahapon meron tayong natanim na ito, 4 na linya sa tagsa 10. So lagyan natin yan dyan para naman siya na maya maya ay diretso na tayo. So mayroong sobra mga ka-farm. Bilangin na lang natin yung sobra na ito yung San Franz. Ito lang yung sobra sa. So yung pula naman, puntahan natin yung kung saan natin tinanim yung pula. So dito, kasi bakit ginaganito ko dito mga ka-farm? Upang maganda naman tingnan kapag lumaki na sila. Yan, magtanim tayo yan. Maya na natin yan i-transfer. Saka nandyan lang sa baba si baka dito baka kulangin yung natin na ihanda. Tatlo lang. So mamaya na. Bali ang sama. Balik ka na nini. Tayo yung manampalo. Okay. Alam nyo mga ka-farm, baka napansin nyo ay hindi magkasabay yung tanim ko dahil alam nyo, ako lang naman talaga yung nagtatanim. Okay lang naman to kasi pang hindi masyado magkasabay na mauubos yung tanim natin. So dapat continuous yung pagha-harvest natin. Diba? So dito ay nag-start na nagumapang. Aside sa mayroon tayong kamuti na itinatanim, mayroon din tayong panggulay. Ito yung tinatawag dito sa amin ay tinangkong or Chinese kangkong or tinangkong na lang na. At ito rin ay pula yung talbos. Halos kadalasan ay ginagamit namin sa pagsalad. At kasali na to. Masarap to sa lauoy. Yung
pasimpleng sabaw lang na ano, sa buhay bukid, buhay ano, buhay farmer. So ito na, di ba? Halos kamote dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na apat na variety. Yung San Franz, yung pulang talbos. Tapos dito mga ka-farm. Saka meron din tayong entry na ano, na mungbin or munggo. Itong klase mga ka-farm, oh, kung napapansin nyo parang magkapareho lang yung dahon, di ba? Siyempre kulay green lang sila, pero kapag nasa personal, meron silang talagang different character, di ba? Tingnan nyo, mas umusbong siya dito paangat sa ibabaw. Ang laman nito is ano, yung balat ng laman ay pula, tapos orange na orange yung kanyang pinakalaman or unod. Saka ito lang, tatlong ano lang, row. Tatlong row lang sila dito. Tapos dito naman sa gilid, ito yung medyo malaki-laki siya. Pang-apat to na variety. Malaki-laki siya. Tapos ito, medyo ganyan lang kanyang pinaka-talbos, pinaka-top niya. Tapos yung laman nito, ang kulay ng kanyang balat ay puti. Tapos yung pinakalaman niya ay kulay yellow. Tapos alam nyo guys, yung orange taka yellow ay masarap to kahit bagong kuha. Itong klase na kamote. Kasi nasubukan na talaga namin, nakatikim talaga kami sa kanya laman, ay napakasarap, napakatamis, napakayami kahit bagong kuha. Yung dalawang variety, yung puti at saka puti din yung kanang laman, tapos yung kanang isa yung yellow, yung yung San Franz, ay pwede pa simula pagkuha mo patagalin mo pa ng 3 araw bago lumabas yung kanyang tamis. Pero ito ay kahit bagong kuha ay masarap talaga tong kamuting to. Wait lang muna baka ha. Tapos dito, yan, papatanda na yung mais natin. Pwede na to pa talaga, pero pwede pa to pang laga or tilaog. Yan. Kung napapansin nyo guys, meron talaga tayong mga entry na kahit, like for example, ito kalamansi. Yan. Ito yung multi-cropping. O napapansin nyo ay mayroon pang simula nagapang yung doon sa aking tanim na kamote. Pero dito naman mga ka-farm, mayroong fully gapang. Diba? Talagang maganda sa farming mga ka-farm kung kugihan mo. Pero kung hindi, ay walang maganda sa farming. Katulad nito, diba? Dito ako nagpo-focus muna dahil sa tindi ng init. Ako ngayon nagpa-water pump sa aking kamutihan saka ibang mga tanim. Dahil hindi pa tayo nakapokus sa ang pinaka-main ko talaga yung rice farm. That's it mga ka-farm. Thank you so much. Hindi to sa mamayabang, kundi ito ay encouragement sa inyo kung baka mayroon kayong mga malalaking area. So ganito gawin nyo guys. Ang kailangan lang talaga natin is yung patubig. That's it. Thank you so much. Happy farming everyone. Parang walang gutom.